Ang dami ng gym ni PSP. Mas marami ng gym si Extreme. Si Ensayo, ang tagal na nagpa-fabricate ng gym equipment. Maraming tao ang nakakahigit pa sa akin. Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, kagaya nung narinig nyo, tama yun eh. Nakakaingit si PSP. Si PSP is parang nagsimula ng 2018, 19. Tapos, inabot pa siya ng pandemic. Pero ngayon, parang more than 150 branches na siya. Diba? Si Extreme, nakakaingit din. Kasi, biro mo, sabay lang kami nag-fabricate ni Extreme. Way back 2008, 2009 sila nagsimula. Ngayon, ang laki na nung kumpanya ni Extreme. So, nagbebenta na rin ng mga imported gym equipment si Extreme. So, saludo kila Ariel Ramos ng Extreme. So, kay Sir Nicky Chay. Si Sir Nicky Chay naman, ang may-ari ng Ensayo. So, isa sa pinakamatagal ng gym equipment fabrication dito sa Pilipinas. Actually, isa sila sa pinakauna na nag-fabricate. So, kaya ako binabanggit yun kasi ayaw ko na ikumpara ko yung sarili ko sa ibang tao. Kasi alam mo, hindi ka mauubusan ng pagkukumparahan sa sarili mo na mas nakakahigit sa'yo. Pag ginawa mo yun, hindi ka makukontento, hindi ka magiging masaya. Kasi every time na may malalampasan kang tao, meron pa isang tao uli na mas nakakahigit sa'yo. So walang katapusan na kompetisyon yan. Alam mo ba kung sino ang pinaka-importante na kakompetensya mo? Sarili mo. Okay? So, dapat tignan mo yung sarili mo ngayon. Kumpara kahapon, kumpara last year, 5 years ago. So, yun yung pinakamagandang sukatan kung ikaw mismo ay nag-improve. Ano ka ba last year? Ano ka 5 years ago? Ano ka 10 years ago? Ako, ikukwento ko sa inyo kung ano ako dati. So, nakita nyo tong Gym Republic Cavite City. So, ito yung kauna-unahang warehouse gym. Kauna-unahang warehouse gym. Pero hindi ito ang kauna-unahang gym ko. Way back 2008, pagkatapos sa video, napakaliit lang po ng gym ko. Ang gym ko po noong 2008 is 30 square meters. Kumpara ngayon dito sa Gym Republic Cavite City, 1,200 square meters na po to. So, from 30 square meters, naging 1,200 square meters. So, proud ako na ma-flex yung gym ko na malalaki. Pero honestly, mas proud ako i-flex kung saan ako galing. Kasi lahat ng mga malalaking bagay nagsimula sa maliit, mas gusto kong mag-concentrate. Mas gusto kong ipagyabang na maliit lang ako talaga nagsimula. So, ganoon. 2008, problemado ako financially. So, meron akong negosyo, nagsusupply ako ng bubong, ng trusses. So, sapat naman yun dati, nung hindi pa ako naging single parent. Noong 2008, napunta sa akin yung dalawang mga anak ko. Ako lang mag-isa nagtataguyod para sa kanila. So, kailangan kong doblehin yung kita ko. So, kaya ako napasok sa gym business. Actually, aksidente lang yung pagpasok ko sa fabrication. Ang unang goal talaga is papasok lang ako sa gym business. Kaya lang naman ako napasok sa fabrication kasi kagaya ng mga napanood nyo dati sa mga ibang videos ko, naloko ako ng fabricator ko noong 2008 dyan sa Arpapa. Si Jojit. So, naloko niya ako. Pero papasalamat ako dahil isa akong positive na tao. Nagpapasalamat ako ngayon kay Jojit. Jojit, salamat at niloko mo ako. Kasi kung hindi ako niloko ni Jojit, hindi ako magpa-fabricate ng gym equipment. Kasi gawa na yun ako yung garahe ko nandun na yung mating lahat, etc. Salamin, nandun na. Gym equipment na lang, galing kay Jojit ang iniintay. So, salamat kay Jojit. Dahil sa niloko niya ako, nagsimula ako mag-fabricate. So, ito ako ngayon, fast forward. So, 2008, maliit na gym. Fast forward, 2013. 2013 po kami nagsimula sa The Gym Republic, Cavite City. So, yun yung istorya ng Gym Republic. Tapos, mula 2023 up to 2024, mula 2013 up to 2024, 11 years. 11 years ang inantay pa para makapagtayo ng The Gym Republic, Tarlac City. So last year,
July 2024, naitayo ang pangalawang warehouse gym natin, ang The Gym Republic Tarlac City. So ngayon, May 2025, magbubukas naman tayo ng Gym Republic Lipa City. So kung titignan mo, para sa isang simpleng 30 square meters lang na gym, way back 17 years ago, ngayon magtatatlo na yung The Gym Republic na warehouse gym. So, tingin ko, kahit pa paano, malayo na rin ang narating ko versus sa sarili ko noon. Hindi ko pa pwedeng ikumpara yung sarili ko sa ibang tao. So, ganun din ang pinapayo ko sa inyo. Kasi, normal sa tao kasi na pag minsan mainggit eh. Buti pa si ganito, asenso na. Si ganyan, mayaman na, may kotse na, may bahay na. Ako, ito pa rin. Kailangan kapatid, para ma-motivate ka sa sarili mo, dapat, yung sarili mo ang magiging sukatan mo. Kagaya nito, isa pa. Marami rin nang babash doon sa katawan ko, di ba? Magpalaki ka ng katawan para paniwalaan ka namin sa mga sinasabi mo. Pero again, sinasabi ko naman, hindi ang content ko po is hindi papaano magpalaki ng katawan. Hindi po fitness ang content ko, ang niche ko. Ang content ko po is about gym business at financial advices. So itong mga financial advices naman na to is based sa sarili kong experience. So again, hindi ako nasasaktan doon pagka kino-comment. May makikita ko yung mga comment dyan, mga nagbabody shaming. Wala sa akin yun. Wala sa akin yun. Kasi, bakit? Kasi sabi ko sa inyo, ang kakompetensya ko, hindi ibang tao. Hindi ko kailangan maging katulad ng ibang tao na mas malalaki yung katawan kaysa sa akin. Tignan mo tong picture ko. Ito ako way back 5 years ago. Especially nung pandemic. Di ba? Versus ako ngayon. Ang laki na pinagbago at, mind you, mag-50 na po ako next year. May apo na ako. So para sa sarili ko, tuwan-tuwa na ako na ganito yung katawan ko. Kasi, ang laki ng achievement from doon sa dati. So okay kapatid, kung gusto mo maging masaya, huwag mo ikumpara ang sarili mo sa mga ibang taong nakakaangat sa'yo. Pwede mo silang gawing halimbawa. Pwede mo silang tularan yung kanilang ginawa na tama at iwasan yung ginawa nilang mali. Pero never na ikumpara mo para maging kontento ka. Kapatid, subukan mo na mas galingan ang sarili mo ngayon kukumpara kahapon at ikukumpara mo sa susunod na mga araw. I hope nakapag-motivate na naman ako. Maraming salamat po. Ako po si RP ng Gym Day po. Magandang gabi po.